Hello mga kaibigan, alam niyo po ba na ang isang maliit na bagay tulad ng isang dakot ng blueberries ay maaaring maprotektahan ang inyong memorya, paningin, at maging ang inyong puso? Ngunit narito po ang nakakagulat na katotohanan. Kung kakainin ninyo ito kasama ng maling pagkain, maaari ninyong mabalewala ang mga pambihirang benepisyong ito at magdulot pa ng mga nakatagong panganib sa kalusugan. Isipin ninyo na ginagawa ninyo ang tama para sa inyong katawan, ngunit malalaman ninyo na isang simpleng pagkakamali sa hapagkainan ang tahimik na sumisira sa lahat ng ito. Sa loob ng maraming taon, maraming nakatatanda dito sa Pilipinas ang sinasabihan na isama ang blueberries sa kanilang diet para sa mas mabuting kalusugan ng utak, mas malinaw na paningin, at mas mukhang binatang balat. Totoo po ang bahaging iyan. Ngunit, ang halos hindi na pag-uusapan ay kung gaano kadaling mawala ang mga benepisyong ito kung ihahalo ninyo sila sa ilang pang-araw-araw na pagkain. Maaaring naniniwala kayo na tinutulungan ninyo ang inyong katawan, ngunit sa katotohanan, maaaring mas pinapahirapan ninyo itong tumanda ng maayos, protektahan ang inyong puso, at panatilihing makinis at makintab ang inyong balat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 3 karaniwang food pairings na dapat iwasan ng mga senior kung gusto nilang tunay na gumana ang blueberries bilang superfood ng kalikasan. At habang tinatalakay natin ang bawat isa, ibabahagi ko rin kung paano sila kainin sa tamang paraan para mapanatili ninyong matalas ang inyong isipan, malinaw ang inyong mga mata, malakas ang inyong puso, at bata ang inyong balat. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Saan po kayo nanonood ng video na ito? Anong oras po kayo nanonood? Pakiusap, mag-iwan po ng komento sa ibaba. Gusto ko pong marinig mula sa inyo, at kung nakakatulong ito sa inyo, huwag po kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi kayo makaligtaan ng anumang tip na sadyang idinisenyo para sa inyo. Blueberries at ang utak. Pagkatapos ng 60 habang lumilipas ang mga taon, maraming nakatatanda ang tahimik na nagsisimulang mapansin ang mga banayad na pagbabago sa memorya. Para sa ilan, ang takot sa Alzheimer's ay pumapasok kapag may nakalimutang pangalan o naulit ang isang kwento. Para sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas, ang pag-aalala ay maaaring lumitaw kapag nawawala ang maliliit na detalye sa araw-araw, tulad ng pagkawala ng salamin o pagkalimot kung napatay ba ang kalan. Ang mga sandaling ito ay nakakabagabag na parang pinagtataksilan ng isipan ang katawan. Ngunit ang katotohanan ay buhay pa rin ang utak na may potensyal kung ito ay aalagaan sa tamang paraan. Isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado na nakatago sa isang simpleng prutas ay isang compound na tinatawag na anthocyanins, ang natural na pangkulay na nagbibigay sa blueberries ng malalim na asul na kulay nito. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga compound na ito ay nagsisilbing maliliit na kalasag sa loob ng utak, pinoprotektahan ang mga nerve cell mula sa pinsala, at pinapakalma ang tahimik na pamamaga na nagpapabilis sa paghina ng memorya. Araw-araw, ang ating katawan ay gumagawa ng mga hindi matatag na particle na tinatawag na free radicals. Kung hindi mapipigilan, sinisira nito ang mga neuron, ginugulo ang komunikasyon sa pagitan ng mga selula ng utak, at dahan-dahang pinapahina ang memorya. Ngunit pumapasok ang anthocyanins upang i-neutralize ang mga free radical na iyon na nagpapahintulot sa utak na gumana ng may higit na kalinawan at katatagan. Iminumungkahi ng pananaliksik
na sapat na ang 30 blueberries sa isang araw upang makagawa ng pagkakaiba, bawasan ang pamamaga sa utak, at tulungan ang mga nerve cell na manatiling konektado. Isipin ito na parang binibigyan ang inyong utak ng bagong proteksyon tuwing umaga. Sa vegan, isang Ginoo ang nagsimulang magdagdag ng isang maliit na dakot ng blueberries sa kanyang oatmeal araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya na mas madali niyang maalala ang mga pangalan sa kanilang lingguhang laro ng bridge. Sa Davao, pinalitan ng isang lola ang kanyang gabi-gabing tasa ng matamis na tsaa ng isang blueberry smoothie. Sinabi niya sa kanyang anak na mas kalmado ang kanyang isipan sa gabi at ang kanyang mga umaga ay nagsisimula ng may higit na kumpiyansa sa halip na kalituhan. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang utak ay hindi basta-basta humihinto sa pag-aaral pagkatapos ng 60. Maaari pa rin itong bumuo ng mga bagong koneksyon at bawiin ang nawalang talas kung bibigyan natin ito ng tamang panggatong. Ang blueberries ay hindi mahika, ngunit ito ay isang matatag at natural na paraan upang labanan ang paghina. Para sa sinumang tahimik na nag-aalala na hindi maiiwasan ang pagkawala ng memorya, lakasan ninyo ang inyong loob. Sa maliliit at tuloy-tuloy na pagpili, matutulungan ninyo ang inyong isipan na manatiling alerto, malinaw ang inyong mga pag-uusap, at malakas ang inyong kalayaan. Kahit pagkatapos ng 60, ang kwento ng inyong utak ay isinusulat pa rin at ang blueberries ay makakatulong na panatilihing maliwanag ang bawat kabanata. Blueberries at pagkontrol ng asukal sa dugo. Para sa maraming nakatatanda, isa sa mga tahimik na takot na nananatili ay ang asukal sa dugo na ayaw manatiling matatag. Sa Pilipinas, madalas itong lumalabas bilang babala mula sa doktor pagkatapos ng isang regular na check-up. Maaari rin itong lumitaw bilang pagkapagod pagkatapos ng isang mabigat na pagkain o isang nakakabahalang diagnosis ng pre-diabetes. Ang pressure na pamahalaan ang kondisyong ito ay maaaring napakalaki. Ngunit ang katotohanan ay ang maliliit at pinag-isipang pagpili ay maaaring magdulot ng tunay na ginhawa at kontrol. Ang blueberries ay namumukod-tangi dahil sa kanilang kakaibang mababang glycemic index na nasa 53 na nangangahulugang dahan-dahan kanilang inilalabas ang asukal sa daluyan ng dugo sa halip na biglaan. Ito ay ibang-iba sa biglaang pagtaas na dulot ng mga matatamis na merienda tulad ng ensaymada o puting tinapay dito sa atin. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa matatalas na pagtaas at biglaang pagbaba, ang blueberries ay nagbibigay sa katawan ng mas matatag na mapagkukunan ng enerhiya, isang bagay na lalong nagiging mahalaga pagkatapos ng 62 kapag ang tugon ng insulin ay natural na humihina. Bukod pa riyan, ang blueberries ay mayaman sa soluble fiber, ang banayad na uri na nagpapabagal sa panunaw at tumutulong sa katawan na mas mahusay na magamit ang insulin. Ang fiber na ito ay gumagana na parang espongha, sinisipsip ang sobrang asukal at pinapagaan ang bigat sa pancreas. Maraming pag-aaral, kabilang ang mga napublish sa mga respetadong journal sa nutrisyon, ang nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng blueberry ay maaaring mapabuti ang kontrol sa glucose at bawasan ang pamamaga sa mga matatandang may pre-diabetes. Bagamat walang prutas na maaaring pumalit sa iniresetang gamot, ang blueberries ay maaaring maging isang maaasahang kaalyado kasabay ng pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang manggagamot. Ang mga praktikal na paraan upang gamitin ang mga ito ay simple. Maraming senior
ang nasisiyahang maghalo ng isang maliit na dakot sa kanilang pangumagang Greek yogurt na ginagawang isang masustansyang almusal ang isang simpleng mangkok. Sa Pilipinas, sinimulan ng ilan na magdagdag ng ilang berries sa isang mainit na pandesal na lumilikha ng isang magaan na panghimagas na nagbibigay kasiyahan sa pananabik sa matamis nang hindi binabaha ng asukal ang katawan. Hindi ito malalaking kilos, kundi mga banayad na pang-araw-araw na gawi na nagdudulot ng pangmatagalang katatagan. Natural na makaramdam ng pagkadismaya kapag tumataas ang blood sugar readings o kapag ang pagkapagod ay nagiging pang-araw-araw na bisita. Ngunit ipinapaalala sa atin ng blueberries na kahit isang maliit na prutas ay maaaring baguhin ang balanse pabor sa inyo. Hindi nila kayang dalhin ang buong pasanin ng pangangalaga sa diabetes, ngunit makakatulong silang protektahan ang inyong enerhiya, inyong mga nerbiyos, at inyong puso. Ang mensahe ay simple at puno ng pag-asa. Ang inyong kalusugan ay hindi wala sa inyong mga kamay. Sa pamamagitan ng matalinong pagpili, isang maliit na mangkok sa isang pagkakataon, maaari ninyong pagaanin ang pressure, pakalmahin ang pag-aalala, at bigyan ang inyong katawan ng pagkakataong manatiling matatag at malakas. Blueberries at paningin. Pagkatapos ng 60, habang tumatanda, maraming nakatatanda ang nagsisimulang mapansin ang paglabo ng kanilang paningin sa mga paraan na tahimik na nagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Sa Pilipinas, ang malabong paningin ay maaaring lumitaw kapag sinusubukang basahin ang dyaryo sa umaga o manood ng paboritong teleserye. Maaari itong lumitaw habang nagbabasa ng banal na kasulatan o nag-a-adjust ng focus sa panahon ng mga panalangin sa gabi. Ang katarata, macular degeneration, at glaucoma ay mga karaniwang pangalan na naririnig sa mga opisina ng doktor, at para sa marami, nagdadala ito ng tahimik na takot sa pagkawala ng kalayaan. Ang blueberries ay may espesyal na lugar sa pagprotekta sa mga mata, salamat sa anthocyanins at vitamin E2, mga compound na nagtutulungan upang bantayan ang maselang retina. Ang mga nutrient na ito ay tumutulong na bawasan ang pinsala mula sa oxidative stress, na isa sa mga tahimik na salarin sa likod ng pagkawala ng paningin na may kaugnayan sa edad. Sinusuportahan din nila ang malusog na daloy ng dugo sa maliliit na ugat sa likod ng mata, tinitiyak na ang oxygen at mga sustansya ay nakakarating kung saan sila pinakakailangan sa pamamagitan ng pagpapakalma ng pamamaga at pagpapalakas ng sirkulasyon. Tinutulungan ng blueberries na manatiling mas malinaw ang paningin ng mas matagal. Ang isa pang mahalagang benepisyo ay ang proteksyon laban sa blue light, isang bagay na nakakaapekto sa mga senior dito sa Pilipinas ng higit kailanman. Maraming nakatatanda ang gumugugol ng mahabang oras sa harap ng mga laptop at malalaking screen ng telebisyon. Ang mga abot-kayang smartphone ay naging palaging kasama para sa panonood ng mga video at pananatiling konektado. Ang strain mula sa pagkakalantad na ito ay maaaring magpabilis ng pinsala sa mga mata. Ngunit ang anthocyanins sa blueberries ay nagsisilbing kalasag na nagpapababa ng panganib ng pagkapagod at pagkabulok na dulot ng light stress. Ang dahilan kung bakit mas kahanga-hanga ang blueberries ay ang konsentrasyon ng anthocyanins nito na halos 30 beses na mas mataas kaysa sa ubas. Ang makapangyarihang density na ito ay nangangahulugan na kahit isang maliit na dakot ay maaaring magbigay ng tunay na suporta sa mga tumatandang mata.
Halimbawa, isang Ginoo sa La Union na natatakot na isuko ang kanyang pang-araw-araw na ugali sa pagbabasa ng dyaryo ay nagdagdag ng blueberries sa kanyang almusal at natuklasan na ang kanyang paningin ay nanatiling mas maaasahan. Sa Zamboanga, ibinahagi ng isang lola kung paano niya pa rin nababasa ang kanyang mga banal na kasulatan sa gabi ng walang hirap, na iniuugnay ang kanyang matatag na ugali ng pagkain ng blueberries sa kanyang tanghalian. Para sa sino mang nakakaramdam ng blueberries at kalusugan ng puso. Pagkatapos ng siksinta, para sa maraming matatanda, ang sakit sa puso ay parang isang anino na hindi kailanman lubos na nawawala. Sa Pilipinas, ito ay isa pa rin sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay. Ang stress sa masisikip na lungsod at ang matatamis na tradisyonal na pagkain ay nagdaragdag lamang sa pasanin. Sa likod ng bawat medikal na istatistika ay isang tunay na pamilya, mga anak na nag-aalala sa tumataas na presyon ng dugo ng kanilang ama, o isang lola na naririnig ang babala ng kanyang doktor tungkol sa kolesterol. Ang mga alalahanin na ito ay totoo, ngunit hindi nila kailangang iwan tayong walang magawa. Ang blueberries ay maaaring mukhang napakaliit para maging mahalaga, ngunit sa loob ng bawat berry ay may mga makapangyarihang compound na tinatawag na flavonoids at anthocyanins. Pinapakalma ng mga nutrient na ito ang tahimik na pamamaga na nagpapatigas sa mga arterya at nagpapabagal sa daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling nababanat ng mga ugat, pinapayagan nilang malayang dumaloy ang oxygen sa buong katawan. Iminumungkahi pa ng pananaliksik na ang pagkain ng halos 30 blueberries sa isang araw ay maaaring magpababa ng panganib sa sakit sa puso ng 15%. Para sa isang bagay na napakasimple, ang epektong iyon ay kahanga-hanga. Ang pagbabago ay madalas na nagsisimula sa maliliit at matatag na hakbang. Sa Batangas, isang matandang lalaki ang ipinagpalit ang kanyang pangumagang ensaymada para sa isang mangkok ng blueberries, at sa loob ng ilang linggo, nagsimulang tumatag ang kanyang presyo ng dugo. Sa Pilipinas, natutunan ng mga senyor na idagdag ang blueberries sa mga sariwang salad sa halip na tapusin ang hapunan ng mabibigat na kakanin. Natuklasan nila na nasiyahan ang kanilang pananabik sa matamis nang walang biglaang pagbaba ng asukal na dating nag-iiwan sa kanila na pagod sa gabi. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay hindi lamang nagpoprotekta sa puso. Pinapabuti nito ang tulog, nililinaw ang isipan sa umaga, at pinapatatag ang mood na tumutulong sa mga nakatatanda na makaramdam ng mas ligtas at mas malaya. Hindi ito maliliit na benepisyo. Ito ay mga regalo na nagpapanumbalik ng dignidad at kapayapaan ng isip. Ang blueberries ay hindi kailanman papalit sa gamot, ngunit maaari nitong tahimik na baguhin ang balanse tungo sa lakas. Ang bawat mangkok ay isang paalala na kahit sa mga huling taon, mahalaga pa rin ang inyong mga pagpili at ang inyong puso ay tumutugon pa rin sa pangangalaga. Blueberries at balat. Pagkatapos ng siksi, habang lumilipas ang mga taon, madalas na ipinapakita ng ating balat ang pagdaan ng panahon. Lumilitaw ang mga kulubot, nagiging mas paulit-ulit ang panunuyo, at dahan-dahang lumalabas ang mga dark spots sa mukha at kamay. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng magkahalong emosyon. Tinatanggap ito ng ilan ng may biyaya, habang ang iba ay tahimik na nagnanais na mapanatili ang kinang na dating natural. Ang pagtanda ng balat ay totoo, ngunit maaari pa rin itong palakasin
sa pamamagitan ng tamang pagpili. Ang blueberries ay may tahimik ngunit makapangyarihang sikreto. Puno sila ng vitamin C at anthocyanins, mga nutrient na tumutulong sa katawan na gumawa ng mas maraming collagen. Ang collagen ay ang protina na nagbibigay sa balat ng pagiging matatag at nababanat nito. Ngunit ang produksyon nito ay natural na bumabagal sa pagtanda. Kapag bumababa ang collagen, nagsisimulang lumaylay ang balat at lumalalim ang mga pinong linya. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa katawan ng mga nutrient na ito, nagbibigay ang blueberries ng mga hilaw na materyales na kailangan upang mapanatiling matatag ang balat. Kasabay nito, ang kanilang mga antioxidant ay nagsisilbing kalasag, nagpoprotekta laban sa pinsala ng araw, polusyon, at mababang antas ng pamamaga na tahimik na sumisira sa balat. Maraming kababaihan ang gumagastos ng malaki sa mga cream at cosmetic treatments. Sa Pilipinas, madalas na umaasa ang mga pamilya sa mga tradisyonal na remedyo tulad ng paggamit ng papaya o langis ng niyog. Parehong makakatulong, ngunit ang blueberries ay gumagana mula sa loob, pinapalusog ang balat sa pundasyon nito. Ginagawa nitong mas epektibo ang mga surface treatments at mas pangmatagalan ang mga resulta. Ang simpleng pang-araw-araw na gawi ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang pagdaragdag ng blueberries sa isang pang-umagang smoothie na may Greek yogurt ay isang madaling ritual. Sa Pilipinas, maaari silang iwisik sa isang fruit salad na may papaya o kaininin ng mag-isa pagkatapos ng tanghalian. Kahit isang maliit na serving sa isang araw ay maaaring mapabuti ang hydration, bawasan ang panunuyo, at ibalik ang isang banayad na kinang. Ipinapakita ng mga totoong kwento ang epekto. Napansin ng isang lola sa Pampanga ang mas maliwanag at makinis na balat pagkatapos ng 2 buwan ng pagkain ng blueberries kasama ang oatmeal. Sa Iloilo, isang retiradong guro ang nakita ang unti-unting pagkawala ng kanyang mga tagyawat nang gawin niyang panghapon na merienda ang blueberries. Malinaw ang mensahe. Hindi mabubura ng blueberries ang bawat kulubot, ngunit matutulungan nila ang inyong balat na tumanda ng may biyaya at panatilihing buhay ang natural na kinang nito. Mga karaniwang pagkakamali sa pagpapares ng blueberries. Pagkatapos ng 60, ang blueberries ay madalas na ipinagdiriwang bilang isa sa pinakamakapangyarihang superfoods ng kalikasan. Gayunpaman, kahit na ang pinakamasustansyang pagkain ay maaaring mawalan ng mahika kung mali ang paraan ng pagsasama. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang kumakain ng blueberries na may malaking pag-asa, umaasang mapalakas ang memorya, maprotektahan ang puso, o mapanatiling bata ang hitsura ng balat. Ang hindi gaanong alam, gayunpaman, ay ang simpleng mga food pairings ay maaaring tahimik na bawasan ang kanilang mga benepisyo o kahit na mag-trigger ng hindi komportabling pakiramdam sa tiyan. Ang mabuting balita ay sa kaunting kamalayan lamang, maiiwasan ang mga pagkakamaling ito na nagpapahintulot sa prutas na tunay na gumana para sa inyo. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagpapares ng blueberries sa gatas ng baka. Madaling makahanap ng mga milkshake at smoothie kung saan ang blueberries ay hinahalo sa whole milk o ice cream. Maaaring masarap ang lasa, ngunit hindi gaanong mapagbigay ang agham. Ang gatas ng baka ay maaaring makasagabal sa pagsipsip ng vitamin C at anthocyanins, ang mismong mga compound na responsable sa pagprotekta sa mga selula ng utak, pagsuporta sa daloy ng dugo, at pagpapalakas ng collagen para sa balat.
Kapag inuuna sa panunaw ang mga protina ng gatas at lactose, hindi gaanong epektibong nasisipsip ang mga antioxidant mula sa blueberries para sa isang matandang katawan na nakikipag-ugnayan na sa nabawasang kahusayan. Nangangahulugan iyon na nawawalan kayo ng mismong mga benepisyong hinahanap ninyo. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong isuko ang mga creamy treats ng tuluyan. Ang paglipat sa almond milk, oat milk, o kahit coconut milk, gata, ay nagpapanatili ng lasa habang pinoprotektahan ang nutrisyon. Ang isa pang nakatagong bitag ay nagmumula sa pagsasama ng blueberries sa mga pipino. Sa maraming tahanan, ang mga fruit salad ay madalas na may kasamang pareho na hinahalo na may kaunting asin at pampalasa. Bagamat ang mga pipino ay nakakapresko at nakaka-hydrate, natural silang naglalaman ng isang enzyme na tinatawag na ascorbate oxidase na aktibong sumisira sa vitamin C. Dahil ang blueberries ay isa sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng vitamin C, ang direktang pagpapares sa kanila sa mga pipino ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng marami sa mahalagang nutrient na ito sa inyong katawan. Para sa mga senior na umaasang palakasin ang kanilang immune system o palakasin ang collagen para sa malusog na balat, iyon ay isang tahimik na paggawala. Ang isang simpleng solusyon ay paghiwalayin ang dalawa. Kainin ang mga pipino bilang bahagi ng inyong pang-umagang merienda at ireserba ang blueberries para sa hapon o maagang gabi. Ang 30 minuto lang na pagitan ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba. Ang pinya ay isa pang prutas na madalas na napupunta sa mga mixed fruit bowl sa mga kusinang Pilipino. Ang tamis at matingkad na lasa nito ay magandang kapares ng blueberries, ngunit ang mataas na kaasiman nito ay maaaring magdulot ng mga problema, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pinya ay naglalaman ng bromelain, isang enzyme na nakakatulong sa panunaw. Gayunpaman, kapag isinama sa natural na mga asido sa blueberries, maaari itong humantong sa sobrang asido sa tiyan. Para sa mga nakikipag-ugnayan na sa reflux, gastritis, o heartburn, ang pagpapares na ito ay maaaring magdulot ng bloating, pagduduwal, o hindi komportableng pakiramdam na nakakaistorbo sa pagtulog. Hindi ito nangangahulugan na iwasan ang pinya magpakailanman. Sa halip, nangangahulugan ito ng pag-aagwat dito. Masiyahan sa ilang hiwa ng pinya sa umaga, pagkatapos ay namnamin ang inyong blueberries sa huling bahagi ng araw kapag ang tiyan ay kumalma na. Ang emosyonal na bigat ng mga pagkakamaling ito ay totoo. Maraming nakatatanda na ang nakakaramdam ng pressure kapag binabalaan sila ng mga doktor tungkol sa mga pagbabago sa diet at lifestyle. At ang pag-iisip na gumawa ng isa pang pagsasaayos ay nakakapagod. Sa Pilipinas, kung saan ang pagkain ay nakatali sa pamilya at tradisyon, ang ideya ng paghihiwalay ng mga prutas sa isang paboritong salad ay maaaring mukhang hindi kailangan o kahit na kakaiba. Gayunpaman, ang mahalagang tandaan ay hindi ito mahigpit na paghihigpit. Ito ay maliliit na pagbabago sa timing na ginawa upang matiyak na ang inyong pagsisikap at pangangalaga ay hindi nasasayang. Minsan, sinabi ng isang lalaki sa Maynila sa kanyang apo na ang kanyang pang-araw-araw na blueberry milkshake ay kanyang gamot para sa memorya. Nang dahan-dahang ibinahagi ng apo na maaaring bawasan ng gatas ang epekto nito, lumipat siya sa almond milk. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang hindi na siya gaanong bloated at mas masigla. Sa Zamboanga, napagtanto ng isang lola na ang kanyang panggabing fruit salad na may pinya ay madalas na nagiiwan sa kanya
na hindi mapakali sa gabi. Sa pamamagitan ng paglipat ng blueberries sa kanyang panghapong merienda, napansin niyang bumuti ang kanyang panunaw at hindi nagaanong pagod ang kanyang mga mata. Ang aral ay malinaw at nakakaginhawa. Ang blueberries ay makapangyarihang kaalyado para sa inyong kalusugan, ngunit kailangan nila ang tamang kapaligiran upang sumikat. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito, pagpapares sa gatas ng baka, pipino o pinya, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mas magandang pagkakataon na sipsipin ang bawat onsa ng kabutihan. At ang kagandahan ng lahat ng ito ay simple lang ang solusyon. Kaunting espasyo, kaunting timing, at ang mga benepisyo ay mananatiling buo. Nasa inyong mga kamay pa rin ang inyong kalusugan. At kahit pagkatapos ng isanto, bawat matalinong pagpili ay maaaring protektahan ang inyong katawan, pakalmahin ang inyong mga alalahanin, at panatilihing malakas ang inyong kalayaan. Ang mga tamang pares para sa blueberries. Pagkatapos ng 60, maraming nakatatanda ang naririnig na ang blueberries ay isang superfood at nagsisimulang kumain nito araw-araw, ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang paraan ng pagsasama nito ay kasing halaga ng dalas ng pagkain nito. Ang isang mangkok ng blueberries ng mag-isa ay makapangyarihan. Gayunpaman, ang matalinong pagpapares nito sa ilang mga pagkain ay maaaring lubos na mapataas ang epekto sa memorya, kalusugan ng puso, at maging sa hitsura at pakiramdam ng inyong balat. Para sa mga naninirahan sa Pilipinas, kung saan ang mga tradisyon sa pagkain ay naiiba, ngunit ang mga hamon ng pagtanda ay magkatulad. Ang maliliit na pagpiling ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang gantimpala. Una, ang saging ay isa sa mga pinakamahusay na kasama para sa blueberries. Malambot ito, banayad sa panunaw at mayaman sa isang uri ng soluble fiber na tinatawag na pectin. Pinapabagal ng fiber na ito ang pagsipsip ng asukal at lumilikha ng mas maayos na paglabas ng enerhiya, isang bagay na lalong mahalaga para sa mga senyor na namamahala sa blood sugar o pagbaba ng enerhiya. Kapag isinama sa blueberries, tinutulungan din ng saging ang katawan na mas epektibong sumipsip ng anthocyanins at vitamin C na nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa inyong utak at balat. Sa praktikal na paraan, maaaring ito ay kasing simple ng paghiwa ng saging sa inyong pangumagang mangkok ng blueberries. Maraming senior ang nasisiyahang i-blend ang dalawa sa isang smoothie. Sa Pilipinas, maaaring isiksik ang saging at blueberries sa isang pandesal bilang isang magaan na panghapong merienda. Ang pagpapares ay parang espesyal, ngunit ito ay tahimik na gumagana pabor sa inyo. Pangalawa, ang Greek yogurt ay isa pang mahusay na kapares. Hindi tulad ng regular na yogurt, ang Greek yogurt ay sinasala upang alisin ang sobrang likido na nag-iiwan dito na mataas sa protina at natural na creamy. Ang protina ay nagiging lalong mahalaga pagkatapos ng 60 kapag ang katawan ay mas mabilis na nawawala ng kalamnan at mas mahirap mapanatili ang lakas. Ang pagdaragdag ng blueberries sa Greek yogurt ay hindi lamang gumagawa ng masarap na almusal, kundi nagpapahintulot din sa mga probiotics sa yogurt na mapabuti ang panunaw at mapataas ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng mga antioxidant. Ang ilang kutsara ng chia seeds o isang wisik ng cinnamon ay maaaring gawing kasiyasya at makapangyarihan ang pagkain na ito. Sa Pilipinas, kung saan ang yogurt ay palaging bahagi ng dieta, ang pagpapalit ng matamis na yogurt
ng plain Greek yogurt at blueberries ay maaaring magbigay sa mga nakatatanda ng isang pamilyar ngunit mas malusog na pagpipilian. Pangatlo, ang mga mani, lalo na ang walnuts, almonds at cashews, ang bumubuo sa ikatlong haligi ng kombinasyong ito. Ang walnuts ay naglalaman ng plant-based omega-3s na sumusuporta sa paggana ng utak at nagbabawas ng pamamaga. Ang almonds ay nagdadala ng vitamin E na nagpoprotekta sa balat at puso, habang ang cashews ay nagbibigay ng zinc upang palakasin ang immune system. Kasama ng blueberries, ang mga nutrient na ito ay lumilikha ng isang pagkakasundo na sumusuporta sa memorya, mood at sirkulasyon. Para sa isang tao, ang paghahalo ng tinadtad na mani at blueberries sa isang smoothie bowl ay maaaring maging komportable at nakapagpapalakas. Sa Pilipinas, ang parehong mga mani at berries na ito ay maaaring ihalo sa isang shake na gawa sa almond o oat milk na nag-aalok ng isang nakakapreskong inumin na malalim na nagpapalusog ng walang hindi kinakailangang asukal. Sa likod ng mga pagpiling ito ay isang mas malalim na katotohanan. Madalas na tahimik na nababalisa ang mga nakatatanda tungkol sa paghina ng enerhiya, paglabo ng memorya, o balat na hindi na sumasalamin sa kung gaano pa sila kabata sa loob. Ang pagkain ay hindi isang himala, ngunit maaari nitong pagaanin ang mga takot na iyon kapag pinili ng may pag-iingat. Isang Pilipinong naninirahan sa Baguio ang nagbahagi na ang kanyang mga umaga ay mabigat at malabo hanggang sa nagsimula siyang kumain ng blueberries na may saging, Greek yogurt at walnuts. Sa loob ng isang buwan, napansin niya ang mas malinaw na pag-iisip sa kanyang trabaho, mas matatag na enerhiya sa buong hapon, at kahit na mga komento mula sa mga kaibigan na mas maliwanag ang kanyang balat. Inamin niya na ang tila simpleng almusal ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol, isang paalala na hindi inalis ng edad ang kanyang kakayahang hubugin ang kanyang kalusugan. Ang aral dito ay simple at puno ng pag-asa. Ang blueberries ay makapangyarihan, ngunit lalo silang lumalakas kapag ipinares sa mga tamang pagkain. Sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa saging, Greek yogurt, at mga mani, hindi lamang kayo kumakain ng merienda. Nagtatayo kayo ng isang kalasag para sa inyong memorya, isang matatag na ritmo para sa inyong puso, at isang tahimik na kinang para sa inyong balat. Sa Pilipinas, kung saan maaaring mabigat ang pressure ng pagtanda, ang ugali na ito ay nag-aalok ng ginhawa, katatagan, at kumpiyansa. Isang mangkok sa umaga na inihanda ng may pag-iingat ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam na pagod at pakiramdam na buhay. At kahit pagkatapos ng 62, iyon ay isang pagpipilian na abot kamay pa rin ninyo. Si Mang Miguel, isang 18 taong gulang na Ginoo na naninirahan sa Baguio, ay tahimik na nasanay sa mga pagkabigo ng pagtanda. Ang kanyang memorya ay hindi na gaanong maaasahan. Nawala ang kinang ng kanyang balat at madalas na lumilipas ang gabi na may hindi mapakaling tulog. Tuwing umaga, sinasabi niya sa kanyang sarili na ang mga paghihirap na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa kaibuturan niya, hinahangad niya ang isang pakiramdam ng kontrol, isang maliit na pagbabago. Gayunpaman, ang nagsimulang muling isulat ang kwentong iyon. Sa payo ng isang kaibigan, sinimulan ni Mang Miguel na palitan ang kanyang mabigat na almusal na matamis na tinapay ng isang simpleng mangkok ng Greek yogurt na may blueberries at walnuts. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang maliliit ngunit makabuluhang pagkakaiba. Ang pag-alala
ng mga pangalan sa mga pag-uusap ay naging mas madali. Ang kanyang balat ay nagsimulang magmukhang mas sariwa. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, mas malalim na siyang natutulog sa gabi. Ang tahimik na pagkabalisa na dati niyang dala ay dahan-dahang napalitan ng kumpiyansa na nagpapakita sa kanya na hindi kailangang tukuyin ng edad ang kanyang pang-araw-araw na enerhiya o pananaw. Sa kabilang dako ng bansa, sa Cebu, si Aling Shanti, isang 70 taong gulang na lola, ay humarap sa isang iba ngunit parehong nakakadismayang hamon. Ang kanyang mga gabi ay nasisira ng paulit-ulit na pagpunta sa banyo na nag-iiwan sa kanya na pagod at walang lakas sa susunod na araw. Tulad ng marami sa Pilipinas, palagi niyang tinatapos ang kanyang mga pagkain ng isang piraso ng kakanin, ang matamis na sumisimbolo sa ginhawa at tradisyon. Matapos marinig ang kanyang anak na magsalita tungkol sa blueberries, gumawa siya ng isang maliit na pagbabago. Pinalitan ang matamis na merienda na iyon ng isang dakot ng berries. Sa loob ng isang buwan, naging mas kalmado ang kanyang mga gabi at ang mabigat na pagkapagod na dating sumusunod sa kanya tuwing umaga ay nagsimulang gumaan. Parehong ipinapaalala sa atin ni Mang Miguel at Aling Shanti na hindi kailangan ng malalaki o komplikadong pagbabago para bumuti ang pakiramdam. Ang isang maliit na mangkok ng blueberries na ipinares sa mga pinag-isipang pagpili ay maaaring maibalik ang memorya, magpasaya ng balat, mapabuti ang pagtulog at maibalik ang enerhiya. Para sa mga senior sa Pilipinas, ang mensahe ay simple ngunit makapangyarihan. Hawak ninyo pa rin ang kakayahang gabayan ang inyong kalusugan. Isang maingat na pagpili bawat araw ay maaaring magdala sa inyo tungo sa lakas, kalinawan at ginhawa ng pamumuhay ng lubos sa anumang edad. Habang papalapit tayo sa dulo ng ating paglalakbay, huminto muna tayo at tandaan ang isang simpleng katotohanan. Maaaring maliit ang blueberries, ngunit sa loob ng kanilang balat, nagtataglay sila ng pambihirang lakas para sa inyong memorya, inyong puso, inyong paningin, at maging sa inyong balat. Sila talaga ang maliit na superfood ng kalikasan. Ngunit, ang mga benepisyo ay ganap lamang na magniningning kapag kinain ninyo sila sa tamang paraan. Para sa mga nakatatanda sa Pilipinas, ang kalusugan ay madalas na parang isang balancing act. Maaaring nag-aalala kayo sa paghina ng inyong memorya, pagkawala ng inyong enerhiya, o ang inyong balat na hindi na sumasalamin kung gaano pa kayo kabata sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit ang paanyaya ngayon ay napakabanayad, ngunit napakalakas. Subukang kumain ng blueberries ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw. Kung ito man ay hinalo sa yogurt, i-blend sa isang smoothie, o iwiwisik sa isang simpleng salad. Pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong isipan, kung paano nagbabago ang inyong pagtulog, kung paano kumikinang ang inyong balat, at kung gaano kakatatag ang inyong enerhiya. Ginugol ninyo ang inyong buong buhay sa pag-aalaga sa iba, pagtatrabaho ng husto para sa inyong pamilya, at paglalagay ng kanilang mga pangangailangan ng higit sa inyo. Ngayon, oras na para payagan ang isang bagay na kasing simple ng isang dakot ng blueberries na mag-alaga sa inyo. Hindi nila kayang burahin ang bawat alalahanin, ngunit maipapaalala nila sa inyo na ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol. Sa halip, nangangahulugan ito ng paggawa ng mas matalino at mas mabait na mga pagpili para sa inyong sarili bawat araw. Kung tumatak sa inyo ang mensahe ngayon, gusto ko po sanang marinig mula sa inyo.
Pakitype na po ang salitang pag-asa sa mga komento sa ibaba dahil minsan ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa ibang taong tahimik na nakikinig. At bago po kayo umalis, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring makinabang din. Ang maliliit na pagbabago ay may malaking kapangyarihan at ang susunod na kabanata ng inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay pa rin para isulat.